Father Herbert, ang ating butihing kora-paroko, Father Giovanni, ang ating katulong na pari dito sa ating parokya, sa mga tagapaglingkod sa altar, sa mga parokyano at mga maninimba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Father Leo Ignacio. Kapangalan ko po yung ating bagong hirang na Santo Papa. Ano po? Pero wala pa akong kinalaman sa kanya. Masaya lang po ako at nagbunyi ang buong simbahang Katolika nung ipinakilala sa atin si Cardinal Prevost bilang Santo Papa Leon or Pope Leo XIV. Ako po isa sa mga pari na kasama ng mga nakikipisan sa inyong mga seminarista ngayong kanilang summer apostolate. Sila ay na-assign dito sa inyong pamayanan sapagkat ako po ay naniniwala na sila ay inyong matutulungan sa kanilang buhay pastoral upang sa pagbalik nila sa seminaryo, hindi lamang hinubog ang kanilang isip, higit lalo ang kanilang puso, ang kanilang buhay pananampalataya kasama ang inyong pamayanan. Kaya ngayon pa lamang po, bago sila umuwi sa mga ilang araw mula ngayon, ay nagpapasalamat na po ako sa inyo, pangunguna po ng ating parish priest si Father Herbert, at tinanggap sila ng masaya. At hopefully, meron din silang maiwan na alaala na maganda dito sa ating parokya ng Peña Francia. Minamahal ko mga kapatid, sa gabing ito na ikalawang araw ng Misa Nobenaryo natin bilang paghahanda sa karangalan ng ating mahal na ina ng Peña Francia, maraming dahilan upang tayo makatipon. Ngayon ang unang misa na gagamitin natin at isasama natin sa misa ang pangalan ng ating Santo Papa. Ngayon din na tayo ay panatag na ang loob natin sapagkat meron na tayong mabuting pastol, isinugot, ipinadala sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. Talagang marunong ang Diyos. Hindi ibig sabihin na kilala ng buong mundo, yun na ang pipiliin ng Diyos. Talagang meron siyang karunungan na hindi natin kayang arukin. Kaya siya ang ibinigay sa atin bilang Santo Papa, bilang mabuting pastol. Dito po sa ating mga pagbasa, maganda po na tinignan natin kung paano tinawag si San Pablo. At ang daan sa Damasco ay dinadaanan ng marami. Lahat tayo dumadaan sa ating mga sariling daan ng Damasco, kung saan nakararanas tayo ng kadiliman, pagkabulag, nawawala tayo sa ating sarili, hanggang sa tayo ay mailigtas. Bakit? Sapagkat ang lahat ng dumadaan sa daan ng Damasco ay dukha. At kapag sinabing dukha, ang ibig sabihin ba nito ay salat? Hindi. Maraming mayaman sa paligid na dukha. Yung halimbawa, yung dukha ba, ito ba ay isang kalagayan ng mga nandoon sa karukhaan? Marahil, yung mga walang-wala. Unang-una, mga walang-wala, walang makain, walang matirhan, pero mas dukha yung mga walang nakaalaala, yung mga walang pumapansin, yung mga walang kaibigan, yung mga walang kaugnayan sa iba. Sila ay maaari din nating tawaging dukha. Pero dukha din nating matatawag yung mga nandoon sa kalagayan ng kadustaan. Yung halimbawa ay meron kang idinadalangin, pero hindi ito ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, hanggang sa tinanggap mo na ito'y hindi para sa iyo. Marami sa Biblia ang naroon sa kalagayan ng kadustaan. Yung mga babae na hindi magkaanak, sila ay nasa kadustaan, pero sila'y nailigtas, sila'y naiahon mula doon sa kadustaan, at marami din sa kanila ang naiahon mula doon sa karukhaan. Si Saul, dati niyang pangalan ito, na kinikilala natin ngayong apostol o alagad ng mga hentil. Tinawag siyang Pablo, sapagkat dati siya ay dukha. Dukha siya, hindi dahil siya ay salat. Sa katunayan, si Saulo ay mayaman. Siya ay nagbebenta ng maraming uri ng tela. Siya ay merong hanap buhay. Marami siyang pwedeng utusan. Makapangyarihan siya gamit ang kanyang sariling kayamanan. Pero siya tinuturing na dukha sapagkat siya ay bulag. Nabubuhay siya sa kadiliman. At sa kanyang kadiliman, doon niya nakilala ang Panginoon.
na minsan ay nagtanong sa kanya sa isang panaginip o sa isang pangitain, bakit mo ako inuusig? Ito ay isang karukhaan, yung hindi natin pagkilala kay Jesus, yung hindi natin pagkilala sa Panginoon. At lalo't higit, kung hindi nakikilala sa buhay natin si Jesus, tayo ay isang dukha. At ngayon sa tema natin, sa mga nobenang ito na mga darating, hindi ba't ang binigay sa ating ang tema ay Ina ng Peñafrancia, pag-asa ng mga dukha. Ang mahal na Birhen, sa sandali na ituro niya kung nasaan ang kanyang anak na si Jesus, mawawala at maiibsan, mapapawi ang ating karukhaan, mawawala ang ating kadustaan, maaalis tayo sa kadiliman, at ang kalumbayan at kalungkutan ay mapapalitan ng tunay na kasiyahan at kapanatagan, kapayapaan. Yun ang tunay na kaligtasan. Yung maalis tayo doon sa estado ng pagiging dukha. At ang pinakamalalim na karukhaan ay yung taong walang kasiyahan sa sarili. Ang taong malungkot, ibig sabihin, malayo sa Diyos. At ang taong malayo sa Diyos, ibig sabihin, makasalanan. Siya ang tunay na dukha. At si Maria, ating ina ng Peñafrancia, kung pag-asa siya ng dukha, siya ang magtuturo kung nasaan, kung nakanino ang ating kaligtasan, kung nakanino ang kapatawaran, kung nakanino ang ating kasiyahan, kung nakanino ang ating kapanatagan, kung sino ang tunay na liwanag sa dinadaanan nating madilim. Yung daan ng Damasco, madilim. Pero sa bandang huli, sa daan ng Damasco, mayroong liwanag na naghihintay. Kaya nga, dito sa ating unang pagbasa, nalaglag ang kaliskis sa kanyang mga mata. Kaliskis na parang puwing sa mata ni Saulo. Kaliskis na siyang bumabara sa daanan ni Saulo. Kaliskis na siyang humahadlang at humaharang sa liwanag ni Kristo. Minamahal ko mga kapatid, sa 9 na araw na ito ng ating paghahanda, meron ba tayong mga kaliskis na dapat nating ipatanggal habang tayo naglalakbay sa daan ng Damasco? Mga kaliskis na nagdadala sa atin sa karukhaan, sa kadustaan, sa kahirapan, sa kadiliman, lalo't higit sa kalungkutan. Mga kaliskis na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, mga kaliskis na dapat na'y malaglag sa mga araw na itong darating upang lubos tayong makapagdiwang ng karangalan sa ating mahal na ina ng Peñafrancia, sapagkat siya ang tunay na pag-asa ng mga dukha. Dito naman sa ating ebanghelyo, minamahal ko mga kaibigan, hindi ba't nung Lunes hanggang ngayon, nagpapakilala sa atin ang Panginoon bilang tinapay ng buhay. Hindi ganoon kadaling maunawaan nang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom na aking dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang tumatanggap ng tinapay ng buhay, ng alak na siyang aking dugo, ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Naunawaan ba natin ito sa unang basa? Kahit na tayo ay manahimik sumandali, hindi natin maunawaan paano kakainin natin ng katawan at dugo ng taong ito, lalo na nung kapanahunan niya. Paano maunawaan ng mga taong may alam sa batas na si Jesus, hinahandog niya ang kanyang sariling katawan, ang kanyang laman, ang kanyang dugo, upang maging tinapay at alak, upang maging buhay ng mga dukha. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon sa paglalakbay natin sa daan ng Damasco, sa paglabas natin sa paglalakbay na ito, tayo ay magmistulang tinapay din. Tayo ay magmistulang inumin din. Bakit? Ano ba yung tinapay? Hindi ba't ang tinapay ay nag-aalis ng gutom? Hindi ba't ang tinapay ay nagpapapawi ng pagod? Hindi ba't ang tinapay ay nagpapabalik ng ating katinuan?
Sino sa atin na makapag-iisip ng tama kung siya ay gutom, kung walang tinapay? Pero kung tayo ay naging kasangkapan ng Panginoon upang umayos ang buhay ng iba, upang maiwasto ang iba, upang mailagay sa kaliwanagan ang nasa kadiliman, upang mabigyang kasiyahan ang mga nasa kalungkutan, upang mabigyan ng lugar ang nasa kadustaan, upang mabigyan ng kagawahan ang mga nasa karukhaan. Hindi ba't ito'y pagiging tinapay na tulad din ni Jesus? At ano ba yung alak? Hindi ba't ang alak ang siya nagbibigay kulay sa mga magkakaibigan? Hindi ba't ang alak ang siyang pangunahing inumin sa mga pagdiriwang? Hindi ba't ang alak ang siyang gamot upang panglunas sa mga sugat? Hindi ba't ang alak ang bumubuhay sa dugo ng marami? Ganoon natin kilalanin si Jesus. Tinapay na nagbibigay ng pag-asa, alak na nagbibigay kulay at buhay. Minamahal ko mga kapatid, bilang isang sambayanan ng Diyos, sa Eucharistia, hindi mawala ang tinapay at alak. Ito ay pangunahing sangkap, form, bagay na dapat naroon sa Eucharistia. Kapag wala ang tinapay at alak, walang Eucharistia. Nariyan ang alak, ang tinapay at alak upang dumating sa atin si Jesus. Kaya maliwanag na ngayong araw na ito na ikalawang araw ng ating mga nobena, ipinadala sa atin ng isang buhay na tinapay at alak sa katauhan ng ating bagong Santo Papang, si Papa Leon, upang tayo'y manumbalik sa ating buhay Kristiyano. Tapos na ang mahabang paghihintay. Tapos na yung naghihintay tayo sa dilim. Nariyan na ang butihing pastol, ipinadala sa atin ni Jesus sa pamagitan ng Espiritu Santo upang sa gitna natin may buhay na tinapay, may buhay na alak. At ang tinapay at alak na ito ay ang katawan at dugo na nabubuhay sa pamagitan ng tagapangasiwat na mumuno ng inang simbahan. At ang simbahang iyon ay hindi lamang naroon sa malayong lugar ng Roma. Ang bawat simbahan ay naroon kung saan nagtitipon ang mga Kristiyano. Mayroong pari, mayroong sambayanan, mayroong mga lingkod, mayroong mga nagbabahabahagi, mayroong nagsasalo-salo. Naroon ang tinapay at alak, naroon ang katawan at dugo, naroon ang Eucharistia. At minamahal ko mga kaibigan, sana'y tangkilikin natin ang tinapay at alak na ito. Tanggapin natin ito ng mayroong pasasalamat sa Panginoon. Nagagawin natin ang buubos ng ating makakaya na tanggapin ang kanyang kapatawaran upang tayo may karapat dapat na tanggapin ang kanyang katawan at dugo sa banal na pakikinabang. At doon lamang tayo makalalabas sa daan ng Damasco at makakitang muli ng liwanag. Ang alak, ang tinapay na siyang tinatanggap natin sa Eucharistia, ang siyang magpapalaglag ng mga kaliskis na nagpapadilim sa atin upang tayo mabuhay sa liwanag ni Jesus. Maaring tuloy-tuloy pa rin ang ating mga novena. Pero sinasamahan tayo ng mahal na ina ang pag-asa ng mga dukha upang tayo makalabas sa ating karukhaan, kadustaan, kahirapan, kalungkutan, at pagiging makasalanan. At kapag tayo nailabas sa tulong ng mahal na ina at ilapit sa kanyang anak na si Jesus, tayo mismo ay maging buhay na tinapay at alak sa kanyang sambayanan. Huwag tayong panghinaan ng loob kapag kung minsan ang tinapay at alak ay nauubos at nawawalan tayo.
Sapagkat tunay na kapag ang tinapay at alak ay lalong nauubos, ito ay lalong bumubuhos. Kailan naubos ang alak doon sa kasalan? Kailan naubos ang tinapay ni Jesus sa krus? Habang tumatanggap, lalo tayong nabubuhay. Habang nagbibigay, lalo tayong nabubuhay. Kahit kapag inubos natin ang tinapay at alak na ito, alang-alang sa iba, babalik at bubuhos ito sa atin nang hindi natin inaasahan. O ina ng Peña Francia, patuloy kang maging pag-asa namin. Lahat kami ay dukha sa iyong paningin. Ngunit kami nagsusumamo, handang sumama sa iyo. Ilabas kami sa daan ng Damasco upang makakitang muli, upang makapiling si Kristo.